Kumusta ka? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang chapter sa binigay mong materyales na sobrang interesante. Ang mission natin, maghanap ng tinatawag na black gold. Ito yung mga yaman na nakatago in plain sight. Mga bagay na madalas tinatawag lang ng iba na basura, pero para sa'yo, ito ang magiging panggatong ng negosyo mo. At bago tayo sumisid ng tuluyan, siguraduhin mo lang nakatabi mo na yung kwaderno na nabanggit natin sa unang bahagi. Importante yan. Importante kasi ang usapan natin ngayon, hindi lang pakinig. Ito ay aktibong pagtuklas. Bawat pangalan, bawat presyo, isulat mo. Dahil ngayon, sisimulan na nating buuin ang iyong fuel supply para sa pagbabakahan. Sige, simulan na nating himayin to. Ang unang konsepto na ipinakilala sa materyales ay ang paghati sa pagkain ng baka o fuel sa dalawang napakasimpleng kategorya. Tama. Isipin mo na lang na parang kanin at ulam. Ang una, tinatawag na fillers or roughage. Fillers. Ito yung kanin, ang base ng pagkain. Ito yung mga magagaspang, mahihibla at pampabigat sa tiyan. Ang trabaho nito ay panatilihing malusog at puno ang rumen. Rumen? Yun ba yung parang malaking fermentation tank sa tiyan nila? Eksakto. Nagbibigay ito ng enerhiya, pero dahan-dahan lang. Okay. So ito yung pang-ubos para mabusog sila at para hindi maging acidic ang tiyan nila. Kung may kanin, syempre kailangan ng ulam. Ito na ba yung pangalawa? Eksakto. Ang pangalawa ay ang boosters o concentrates. Ito ang ulam na mayaman sa sustansya. Ito ang high-power stuff. Okay, ito na yung pampalakas. Oo, ito yung nagpapakain sa bilyon-bilyong mikrobyo sa rumen. At kapag masaya ang mga mikrobyo, mabilis ang pagtaba ng baka. Ang mga darak, sapla at molasses, iyan ang mga halimbawa ng boosters. Sige, unahin natin yung kanin, yung mga fillers. At ang una sa listahan ay yung pinakakilala sa lahat na madalas nakikita nating sinusunog lang sa bukid. Dayami o rice straw. Ang dayami, ang pinakamalaking bentahe niya ay sagana at madalas libre. Libre nga. Pero may malaking pero. Sa mundo ng nutrisyon, halos walang laman to. Sobrang baba sa protina at enerhiya. Ang paggaya nito para sa baka ay parang pagnyungnya ng karton. Karton talaga? Oo, mahirap tunawin at halos walang nakukuhang lakas. Kaya ayon sa may akda, ito ang iyong last resort. Pwede, pero hindi ito ang pundasyon na gusto mong pagtayuan ng negosyo mo. Parang kumakain ka ng papel para lang mabusog. Pero may engineer's tip dito sa material. May paraan daw para i-upgrade itong karton na to. Sabi, pwedeng i-treat gamit ang urea molasses para ma-unlock daw ang fiber. At madagdagan ng protina. Gaano ka-epektibo yan? Parang magic naman. Hindi siya magic, pero science. Bale, ang urea ay nagbibigay ng non-protein nitrogen na kayang gawing protina ng mga mikrobyo sa rumen. Okay. At ang molasses naman ay nagbibigay ng asukal para may enerya sila. Effectively, ginagawa mong mas masustansya at mas madaling tunawin ang dayami. It's a game changer, pero tatalakayin daw ang recipe sa mga susunod na kabanata. Okay, aabangan natin yan. So, kung hindi dayami, ano ang mas magandang alternatibo? Sunod sa listahan, tungkos ng mais o corn stover. Ito malaking step up mula sa dayami. Mas mataas sa enerhiya, mas mataas sa protina, at higit sa lahat, mas gusto ng mga baka ang lasa nito. Mukhang masarap nga. Ang problema lang, dahil malaki at mahangin, kung itatambak mo lang, mabilis matuyo. At kapag natuyo, nawawala rin ang sustansya. Sayang. So, paano ito mapapanatili na masustansya? May solusyon ba ang material dito? Meron. At ito ay isang napaka-importanting teknik, ang paggawa ng silage. Silage? Isipin mo, para kang gumagawa ng atsara o kimchi para sa baka. Ang proseso ay tinatadtad ng pino ang tungkos ng mais. Inilalagay sa isang lalagyan na hindi mapasok ng hangin. Tulad ng plastic drum.
Oo, tulad ng drum, at pinipiga ng husto para maalis lahat ng hangin. Pagkatapos, tinatakpan ito ng mahigpit para mag-ferment. So parang pinipikil mo pala yung pagkarin nila para hindi masira at para ma-preserve yung nutrients. Galing. Eksakto! Dahil sa fermentation, hindi lang napapanatili ang sustansya sa loob ng maraming buwan, nagiging mas mabango at mas madali pa itong tunawin para sa baka. It's a way of preserving your harvest para sa mga tagtuyot. Wow, teka, eto pa. Isang mukhang aabangan ng mga baka. Sugarcane tops. Ang tawag dito sa material ay rocketing fuel. Anong ibig sabihin yan? Parang pangkarera ng kotse and dating Maganda yung pagkakahalintulad mo. Rocketing fuel siya dahil sa sobrang taas nito sa asukal, purong-purong mabilis ang enerhiya. Sugar rush? Oo, talagang gustong-gusto to ng baka, parang candy sa kanila. Pero kung gaano kabilis ang epekto niya, ganun din siya kabilis masira. Anong ibig mong sabihin? Sa log lang ng 1 o 2 araw, nagiging maasim at amoy suka na yan. Hindi nakakainin ng baka. Sayang naman. Kaya isa itong use it now na pagkain. Kung malayo ka sa tubuhan, parang bibili ka ng yelo na matutunaw lang bago mo pa magamit. Praktikal lang kung kapitbahay mo mismo ang sugar mill. Malinaw. At ang panghuli sa ating fillers ay binansagang hari ng lahat. Cultivated grasses tulad ng napier, pak chong o guinea grass. Teka, bakit siya ang hari? Anong espesyal sa kanya? Tinawag siyang hari dahil sa, pambihirang kakayahan niyang mag-produce. Kahit sa maliit na piraso ng lupa, kaya nitong magbigay ng napakaraming volume ng pagkaing dekalidad. Talaga? Gaano karami? Sobrang dami, lalo na kung aanihin habang bata pa. Totoo, nangangailangan nito ng trabaho, pagtatanim, pag-alaga, paglalagay ng pataba. Pero ang balik daw sa'yo ay 10 beses na mas malaki. Ito ang pinaka-sustainable na source ng kanin. Okay, so nakuha na natin yung kanin, yung mga fillers. Pero kung gusto nating mabilis ang pagtaba, hindi pwedeng puro kanin lang. Kailangan natin ng masarap na ulam. At dito napapasok yung boosters, di ba? Tamang-tama. At dito natin hahanapin ang tunay na black gold. Unang-una sa listahan at ayon sa material ay ang pinaka-importante sa lahat sa Pilipinas ay ang darak or rice bran. Okay, mukhang nahanap na natin ang unang kandidato. Bakit ito ang sinasabing pinaka-importante? Dahil ito ang perfectong balanse. Puno ito ng enerhiya mula sa taba at meron din itong dissenting level ng protina. Ito ang backbone ng maraming feed formulation dito sa atin. Pero, at ito ang dapat mong tandaan ng mabuti, hindi lahat ng darak ay nilikhang pantay-pantay. Dito na pumapasok yung engineer's tip tungkol sa D1 at D2. Teka, bakit kailangan pang paghiwalayin? Gaano kalaki ang epekto sa negosyo ko kung mali ang mapili ko? Baka matukso akong bilhin yung mas mura Napakagandang tanong yan dahil dyan nakasalalay ang kita mo. Ang D1 o kono ay galing sa mga modernong gilingan. Mas pino ito, parang gatas ang kulay at puro. Ito ang premium. Okay, D1, premium. Ang D2 o kiskisan ay galing sa maliliit provincial na gilingan. Mas magaspang ito at madalas may halo ng ipa. May halo. Oo, totoo. Mas mura ito, pero parang binibili mo ay 50% darak at 50% ipa. Nagtitipid ka sa presyo, pero tinitipid mo rin ang paglaki ng baka mo. Sa huli, mas matagal kang magpapataba, mas malaki pa ang gastos mo. I see. So, yung murang D2 pwedeng mas mahal pa pala ang totoong halaga sa katagalan. At dito na rin papasok ang manager's warning na mukhang seryosong-seryoso ang rancid test. Ano itang pagiging rancido? Ito ang numero 1 kalaban mo kapag bumibili ng darak. Dahil mataas sa taba, sa mainit na klima natin, napakabilis nitong mag-oxidize o maging ransido. Sa simpleng salita, mapanis. Mapanis. Kapag ransido, amoy matapang ito, parang pintura o lumang mantika. Hindi ito kakainin ng baka. At kung mapilitan man, magkakasakit sila. Sayang ang pera mo. Sandali, parang napakasimple naman ata ng solusyon dito sa material. Amoy lang, sapat na. Sigurado ba yan? Siguradong sigurado. Ang amoy na yan ay isang malinaw na chemical indicator na sira na ang taba.
Ang pinakamabisang tool mo ay ang ilong mo. Gamitin ang smell test. Smell test? Kumuha ka ng isang dakot, ilapit sa ilong mo, amuyin ng mabuti. Ang sariwang darak dapat amoy matamis, parang mani o bagong saing. Kapag may naamoy kang kakaiba, lalo na kung parang pintura, wag na wag mong bilhin. So, kailangan pala maging parang darak sommelier bago bumili. Aamuyin mo muna, may notes of sweet nuts. Mukhang magandang vintage to. Eksakto. Ganyan dapat ang mindset. At may isa ka pang tool sa iyong detective kit para malaman kung dinaya ka. Ito ang float test. Para mahuli ang mga mandaraya na naghahalo ng buhangin o sobrang ipa. Paano to ginagawa? Simpleng-simple. Kumuha ka ng isang basong tubig at magwiwisik ka ng kaunting darak sa ibabaw. Ang magandang klase ng darak dahil mataas sa taba at langis ay magaan. Lulutang ito. Lulutang. Pero kung may halo itong buhangin o maraming ipa na mas mabigat, mabilis itong lulubog sa ilalim. Sa loob ng ilang segundo, alam mo na kung sulit ba ang binabayaran mo. Ang galing. Simpleng-simple pero efektibo. At isang huling seryosong babala, iwasan ang amag o mold. Iba ito sa pagiging rancid. Ang amag ay lason. Naglalaman ito ng mycotoxins na direktang sumisira sa atay at immune system. Grabe. Wag na wag mong ipapakain ang anumang pagkaing may amag kahit isang tuldok lang. Itapon mo na agad. Okay. Sobrang linaw. Yan. Sa darak, sunod na booster. Sapla o Copramil. Ito naman daw ang muscle builder. Anong papel niya sa ulam ng baka? Kung ang darak ang gasolina para sa enerhiya, ang sabla naman ang ating numero 1 lokal na source ng protina. Ito ang protein shake ng mga baka. Protein shake. Ito ang nagpapalaki ng laman at muscle. Perpektong partner ito ng darak. Darak para sa taba at energy, sabla para sa paglaki ng katawan. Magkasama, high-performance na pagkain na yan. Okay. Energy at protein? Checked. Paano naman ang mais or corn? At ano itong medyo bago sa pandinig ko? Tik-tik o hominy feed? Ang mais ang gold standard sa pagpapataba sa buong mundo. Wala nang mas tataas pa sa enerhiya kesa dito. Ang problema, Ang presyo? ang presyo. Dito sa Pilipinas, ginturi ng presyo nito. Kasakaaway mo ang mga nag-aalaga ng baboy, manok, at pati na rin tayong mga tao. So, kung mahal ang mais, ano ang mas matalinong galaw? Dito ba papasok ang tik-tik? Eksakto! Ang tip ng engineer ay tik-tik. Isa itong byproduct ng paggawa ng corn grits o binlid na mais. Pero heto ang sikreto, halos pareho lang ang enerhiya nito sa buong mais, mas mura at mas mataas pa sa taba. Talaga? Oo, kaya sa bawat pesong gagastusin mo, mas sulit ang tik-tik kumpara sa mais. At syempre, hindi pwedeng mawala ang molasses. Ang ganda ng pagkakalarawan dito. Ito raw ang ketchup o gravy ng pagkain ng baka. Pakipaliwanag na yan. Napakagandang analohiya niyan. 3 ang silbi ng molasses. Una, ito ang pinakamurang source ng mabilisang enerhiya. Puro asukal yan. Pangalawa, isa itong malakas na pampagana. Pampagana? Oo, mahal na mahal ng mga baka ang matamis na lasa nito. Kaya kahit hindi nila masyabong gusto ang isang pagkain, kapag binuhusan mo ng molasses, ubos yan. At ano yung pangatlo? Pangatlo, nagsisilbi itong binder o pandikit. Yung mga sangkap na maalikabok tulad ng darak, kapag hinaluan mo ng molasses, magdidikit-dikit sila. Mas kaunti ang tapon. Okay, may babala ba dito? Meron, huwag sosobra. Kung masyadong matamis, maaari itong magdulot ng pagtatae. Parang sa tao lang pag sobra sa candy. Okay, at panghuli sa listahan ng boosters, ang mga tinatawag na rejects, tulad ng pineapple pulp at saging. Bakit sila tinawag na rejects? Gustong-gusto ito ng baka dahil matamis, pero may isang malaking problema. Ang mga ito ay halos tubig lang ang laman, mga 80 hanggang 90%. Wow, halos tubig lang pala. Oo. So, kung bumili ka ng 100 kilo ng pineapple pulp,
para ka lang bumili ng 80 hanggang 90 kilo ng tubig. Binabayaran mo ang pag-transport ng tubig at tulad ng sugarcane tops, napakabilis din itong masira. So, practical lang kung libre. Libre. At kung ang farm mo ay katabi mismo ng planta. Malinaw na malinaw. Ngayong alam mo na kung ano ang mga kanin at ulam na hahanapin, meron ka ng takdang aralin mula sa may akda. Ito na ang simula ng aktwal na Black Gold Hunt. Tama. Oras nang gamitin ang iyong kwaderno. Ang gawain mo ay simple lang, pero ito ang pinaka-critical na parte. Libutin mo ang iyong bayan o barangay at mag-imbestiga ka na parang isang detektive. Okay, unang hinto sa ating hunt, saan tayo pupunta? Sa pinakamalapit na gilingan ng palay. Magtanong ka, magkano ang darak nila kada kilo? D1 ba o D2? At huwag kang mahiya, humingi ka ng sample, amuyin mo. Gamitin yung sommelier test. Okay, gets? Pangalawa, maghanap ng gilingan ng mais. Meron ba sa inyo? Nagbebenta ba sila ng tik-tik? Alamin mo ang presyo kada kilo. Pangatlo, sapla. Ang sapla, saan ka makakabili nito? May coconut oil mill ba sa inyong lugar? O baka may malaking feed supply store? At pang-apat, syempre, ang molasses. May sugar central ba sa inyo kung saan ka makakakuha nito ng mas mura? At panglima, at ito ang pinaka-exciting, buksan mo ang iyong mga mata. Anong mga basura o byproduct ang nakikita mo sa paligid? May panaderia ba na may lumang tinapay? May fruit processor? Maging mapanuri sa kapaligiran. Oo, baka may gumagawa ng beer na may brewer's spent grains. Isipin mo ang lahat ng posibleng pagkunan. At ang pinaka-importante sa lahat, isulat mo ang bawat sangkap na nahanap mo at ang presyo nito kada kilo. Uulitin ko, kada kilo. Dahil ang listahang ito, ayon sa libro, ang magiging pundasyon ng buong negosyo mo. Ito ang iyong mapa sa kayamanan. At diyan nagtatapos ang ating paghimay sa kabanatang ito. Nakita natin ang mga potential na black gold na maaaring nasa paligid mo lang, naghihintay na madiskubre. Bago tayo maghiwalay, iiwan ka namin ng isang tanong para pag-isipan. Ngayong may ideya ka na kung ano ang hahanapin at kung ano ang halaga nito. Paano nito binabago ang pananaw mo sa mga bagay na dati mong itinuturing na basura? Magandang tanong yan. Yung isang bukid ng dayami na sinusunog lang o ang isang sako ng darak na nakatambak lang sa gilingan, siguro ngayon hindi na basura ang tingin mo rito, kundi hilaw na materyales para sa iyong pangarap.